Nanay? Mahal? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo sinabing bumalik ka? Pinasundo na sana kita. Maaga kaming umuwi ni Ana para sa bakasyon. Gusto rin naming tingnan ang paghahanda para sa taunang pagpupulong. Ayaw naming maingay. Shane, si Wendy ang dahilan kung bakit naging multinational brand ang Zenith Group. Mula sa isang regional chain, sa loob ng maraming taon, kasama ko siyang nag-expand sa ibang bansa. Ngayong bumalik siya, siguradong alagaan mo siya. Wendy, alam ko kung gaano kayo nag-invest ni nanay sa kumpanya. Pagkatapos ko sa trabaho, andyan ako para sa inyong dalawa. Okay lang, pwedeng kang pumasok, kami na lang ang magpapahinga. See, kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang ako anytime. Okay. Mahal. Sino yung dalawang iyon? Mga bisita ng hotel. Mukha kayong close. Huwag mong sabihin kabit mo siya. Hoy, huwag kang ganun. Ikaw lang ang mahal ko. Binili ko to para sa'yo. Gusto mo ba? Oh. Salamat, mahal. Kita-kits mamaya. Okay. Mag-enjoy kayo. I-charge nyo lang sa akin ang gusto nyong bilhin. Kailangan ko nang umalis. Okay. Sasabihin ko sa'yo, ang ganda ng pool na to, luho, at kita mo rin ang karagatan mula doon. Sino nagpapasok sa inyo rito? Ikaw pala? Ikaw pala. Akala ko, tumakas ka na sa isang bayan sa probinsya pagkatapos mong mag-bankrupt? Ang kapal ng mukha mong pumunta sa ganitong mamahaling pool. Tiyak na sumingit ka lang. Kinakausap kita. Hindi mo ba ako narinig? Dati, ginagawa ka ng nanay kong ehemplo. Para akong ibaba. Kahit na nagsuot ako ng bagong damit, sabi ng lahat, hindi ako kaganda mo. Para lang ba umiiral ka para inisin ako? Magpakabuti ka at umalis ka na dito. Huwag mong sirain ang maganda kong mood. Maya, halos hindi kita kilala. Kung ayaw mong manatili dito, pwede kang umalis. Ikaw, Tumigil ka diyan. Tingnan mo yung mumurahing swimsuit na suot mo. Sino ba ang nakakaalam kung mayroon kang anumang nakakahawang sakit? Nandidiri ako na makasabay sa iisang swimming pool sa tulad mo. Magrespeto ka. Ang mga taong bastos na tulad mo ang talagang nakakadiri sa akin. Ikaw na walang modo. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Kayong mga pulubi? Hindi ba ninyo alam kung sino si Maya? Umalis kayo dito. Huwag ninyong dungisan ang mga mata ni Maya. Ay, sino ka sa tingin mo ikaw? Nag-uutos sa amin? Kayo ang dapat umalis. ikaw na matandang bruha. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Ano bang gusto mo? Wendy, isa ka lang lumat walang kwentang taga-probinsya. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ang asawa ko ang may-ari ng hotel na ito. Sumusunod sa akin ang lahat dito. Ang asawa mo ang may-ari ng lugar na ito. Si Shane Holt ang asawa mo. Pag-aari ng asawa mo ang lugar na ito. Si Shane Holt ang asawa mo? Naglakas loob ka bang banggitin ang pangalan ni Mr. Holt? Hindi mo alam ang lugar mo. Ano? Natatakot ka? Huli na para tumakbo. Maya,
Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Tigil! Ikaw, Huwag kang mangahas na saktan siya. Huwag kang matakot. Isa lang siyang mayabang na matandang bruha. Talagang hindi mo alam ang lugar mo. Paulit-ulit mong sinasabi na pag-aari ng asawa mo ang hotel na ito. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako ang ina ni Shane. Ako ang nagtayo ng hotel na ito mula sa simula. Sino ang akala mo sa sarili mo na nagmamataas sa harap ko? ikaw? Nanay ni Shane? Ang katawa-tawa. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Hindi ka mukhang isang mayamang babae. Mas mukha kang isang matandang pulubi sa lansangan. Sige, hindi ka naniniwala sa akin? Tatawagan ko si Shane ngayon din. Tingnan natin kung tatawagin pa ba niya akong ina niya. Gusto mong tumawag ng tulong? Mangarap ka. Magpakita ka ng respeto sa aking biyenan. Paano mo nagawang saktan ako? Maya, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Maaaring siya nga ang iyong biyenan? Ano? Takot ka bang sagutin ito? Sige, sasagutin ko. Kumusta? Sino ka? Ako ang katulong ni Mr. Holt. Nasa pulong siya. Matandang bruha. Tingnan mo ang sarili mo. Ang anak mo ay isa lang sa mga empleyado ng asawa ko. Pumalag ka pa na magkunwaring biyanan ko. Wala kang hiya. Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang saktan. Tumahimik ka, puta. Kayo dalawa ay mga mangmang na tanga. Nagkunwari kang biyanan ko. At ikaw? Patuloy mong ginamit ang pangalan ng asawa ko. Ngayon, aayusin natin ang lahat ng hinaing. Kayo dalawa, turuan sila ng leksyon. Kung mapapasaya ninyo ako, ipapabili ko sa asawa ko ang 2 designer handbag para sa inyo. Anong ginagawa mo? Ano ang gusto mo? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Huwag mo akong hawakan. Pakawalan mo ako. Sinabi ni Mr. Holt. Nagpapahinga si Mrs. Holt sa hotel. Pero maingay daw sa kabilang linya. May nangyari ba? Makinig kayo, lahat. Sumama kayo sa akin sa hotel para tingnan ang sitwasyon. Tigilan mo na ngayon. Paano mo nasaktan si Mrs. Holt? Gusto mo bang mamatay? Gandhi, Holt. Nasaktan nila tayong dalawa. Hulihin sila agad. Ging, Holt. Mr. Foster, sakto ang dating mo. Ang matandang ito ay nagpapanggap na biyanan ko. Turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang maglakas loob. Ako si Anna Jensen, ang chairman ng hotel na ito. Inuutusan kita na hulihin ang mga taong ito at dalhin sila sa pulis. Sino ka? Bakit ka naglakas loob na mang-insulto kay Mrs. Holt? Si Mrs. Holt ay madalas nakasama ni Mr. Holt. Hindi ako maaaring magkamali. Tinatawag mo siyang asawa ni Shane. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Hindi mahalaga kung sino kayong dalawa. Ako ay sumusunod lamang sa mga utos ni Mr. at Mrs. Holt. Ang aking biyenan ang nagtatag ng hotel na ito mismo. Si Shane ay pansamantalang namamahala lamang. Sa tingin mo ba ay talagang makapangyarihan siya? Kaya sinasabi mo na siyang ina ni Shane at ikaw ay asawa ni Shane? Huwag kang maging delusional. Alam ng lahat na sina Maya at Mr. Holt ay nagmahalan sa unang tingin at dito pa ginanap ang kanilang kasal. Si Maya ang tunay na may-ari ng lugar na ito. Ganoon ba? Sa pagkakaalam ko, ang hotel na ito ay isa sa mga resort sa ilalim ng Zenith Group.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong kontakin ang kanilang headquarters at suriin ang aking pagkakakilanlan. Malalaman mo pagkatapos kung sino ang tunay na may-ari. Tara! Sinabi ng asawa ko na ang biyenan ko namatay na matagal na. Ano ang sinabi mo? Ipatingin mo ang tenga mo. Sinabi ko ang biyenan ko ay nasa hukay na. Ana, kumalma ka. Hindi sulit ang mga tulad niya. Ana, Kayo dalawa may kapal ng mukha na gamitin ng asawa ko para apihin ako. May death wish ka. Ana, Sino ang akala mo ikaw na nagpapanggap na ako? Sa tingin ko, gusto niyang makipag-sex kay Mr. Holt. Dahil napakawalang hiya niya, bakit hindi natin tulungan siya? pakawalan mo ako. Ana? Ana, hindi ba ikaw ang assistant ni Shane? Tawagan mo siya at tanungin mo kung sino ako. Wendy, kailan ka naging napakawalang hiya? O ginawa mo ba? Talagang nilandi ang asawa ko? Sagutin mo ako. Maya, sinasabi ko ito muli. Makinig ka. Hindi ako ang sumisira ng pamilya. Tinatawag mo akong ganon? Gugupitin ko ang mukha mo at tingnan kung gaano ka matigas ang ulo talaga. Kumusta, Mr. Holt? Shane, Iyan ba ang boses ni Wendy? Ginoong Holt? Shane, Nasaan ka ngayon? Sino ang kasama mo? Mr. Holt, Mahal, hindi naman ito seryoso. Itong dalawang walang hiyang babae ay sinusubukang magdulot ng gulo. Ako na ang bahala sa kanila. Bukod dito, nandito rin si Flynn. Huwag kang mag-alala sa akin. Malamang na mali ang narinig ko sa kanila. Si, kontakin mo lang ako kung may kailangan ka. Si, talagang si Shane. Itinayo ko ang Zenith Group para sa kanya, pero pinagtaksilan niya ako. narinig mo ba iyon? Pwede kang sumuko ngayon. Naku, kailangan kong dalhin si Ana sa ospital. Maya, pakawalan mo na kami. Aasikasuhin natin ito mamaya. Hayaan kayong umalis? Hindi pwede. Ano? Sinusubukang tumakas. Pagkatapos lumabas ang katotohanan? Ano ang gusto mo? Sinampal mo ako kanina. Hindi pa ako naapi ng ganito kalala. Miss Lind, kasalanan ko ito. Pasensya na talaga. Pakawalan mo na lang ako at gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Gusto mong umalis? Pwede mong gawin iyan? Pero dapat, ipakita mo sa akin ang iyong katapatan. Pasensya na. Pakiusap, hayaan mo kaming umalis. Sige na. Aba, sa wakas, alam mo na kung kailan dapat umatras. Kahit papaano, may utak ka pa. Pero, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan kong makita kung gaano ka sincero. Pasensya na. Naku! Hindi ka pa ganap na nagsisi. Mukhang hindi ka talaga sincero. Hindi mo ako maloloko. Ano pa ba ang gusto mo? Naku! Sakit talaga ng sampal mo sa akin. Masakit pa ang pisngi ko. Karapat-dapat ka nito. Ito ang mapapala mo sa pananakit kay Maya. Tama iyan. Ginawa mo ito sa sarili mo. Ang laki ng katangahan mo. Masaya ka ba? Ngayon? Natutuwa akong makita kang humihingi ng tawad at sinasampal ang sarili mo. Mukhang natuto ka na sa iyong leksyon. Pero sandali lang. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba dapat tayo magbalitaan? Ikaw na walang hiya. Paano mo nagawang atakihin si Maya? Mukhang gusto mo nang mamatay. Pakawalan ninyo ako, mga kasabwat.
Shane, pumunta sa swimming pool sa loob ng 3 minuto. Wendy? Tapos na ang pulong na ito. Isama mo ang mga tao sa pool ng hotel. Imposible. Imposible ito. Sinabi ni Shane na ako lang ang mahal niya. Hindi niya ako lolokohin. Maya, hindi mo ba sinabi na si Shane ang asawa mo? Bakit siya kasama ng babaeng ito? Ang walang kahihiyang babaeng iyan ay tiyak na inakit siya at naging kabit. Maya, ikaw ang legal na asawa ni Mr. Holt. Nagkaroon kayo ng kasal at sertipiko. Huwag kang maniwala sa mga daya ng babaeng iyan. Ginagawa niya ito para magdulot ng hidwaan sa pagitan mo at ni Mr. Holt. Ito ang dahilan kung bakit palagi mo siyang binabanggit at sinasabi mo pa na ang matandang babaeng ito ay ina niya. Naakit mo na siya. Wala kang hiya. Oo, ganito talaga. Tiyak na may ginawang mapanlinlang si Wendy para akitin ang asawa ko. Niloko niya ako sa sandali ng kahinaan. Oo, mahal ka pa rin niya. Tama, si Mr. Holt ay napakagwapo at mayaman. Maraming babae ang gusto sa kanya. Si Wendy ay hayagang inaagaw ang asawa mo dahil akala niya kaya kang apihin. Dapat mong turuan si Wendy ng leksyon. Ipakita mo sa kanya kung sino ang tunay na ginang ng pamilya Holt. Gaga ka? Ikaw na walang hiya na maninira ng tahanan. Paano mo nagawang nakawin ang akin? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Kapag ginawa mo iyan, Bitawan mo, tama na. Bitawan mo. huwag mo siyang hayaang tumayo nang wala ang aking pahintulot. Mrs. Holt, paano kung mapatay mo siya? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Maya, pagsisihan mo ito. Ganoon din para sa iyo. Wendy, ako ang namamahala sa hotel na ito. Dumating na si Mr. Holt. Mahal, sa wakas nandito ka na. Kung dumating ka pa ng mas huli, mapapahamak na sana ako. Wala kang kaalam-alam. Yung matandang bruha, hindi makatuwiran talaga. Sinubukan niyang agawin ang pool. Sinabi ko na sa manager na nakareserba ang pool na ito para sa akin. Pero patuloy siyang nakikipagtalo at iniinsulto ako. Gusto pa niyang turuan ako ng leksyon ng anak niya. Tingnan mo ang mukha ko. Sige, mahal ko. Naawa ako sa'yo. Pasensya na. Ang numerong iyong tinawagan ay naka-off. Pasensya na. Ang numerong iyong tinawagan ay naka-off. Naka-off ang mga phone nila. Mukhang wala sina Nanay at Wendy dito. Mahal, Sige, kumalma ka. Dadalhin kita sa itaas mamaya para kumain ng paborito mong caviar. Ano sa tingin mo? Tara na. mahal, bakit ka lumingon sa kanya? Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ka dapat tumingin sa ibang babae. Tara. Lumingon ako ng automatic nang may narinig ako. Wala yon. Eto. Ito ang supplementary card ko na walang limit sa credit. Bilhin mo ang gusto mo gamit ito. Pasensya na sa nangyari ngayon. Salamat, mahal. Tara na. Anna? Anna? Tita Anna. Anna? Kumusta? 911? Nasa swimming pool kami ng Riverview Hotel. Isang matandang babae ang inatake sa puso. Wala siyang malay at nahihirapang huminga. Kailangan niya ng agarang tulong. Hoy, Wendy! Wendy! Anna? Anna?
Gising ka na. Nahimatay ka dahil sa mababang asukal sa dugo dulot ng pagkalunod at matinding pagkabigla. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Nahihilo ka ba? Paano naman ang biyenan ko? Yung babaeng isinugod kasama mo? Medyo malala ang lagay niya. Nag-cardiac arrest siya. Sinusubukan siyang iligtas ng mga doktor namin. Hindi. Oy, kagigising mo lang. Mahina ka pa. Kailangan mong magpahinga. Miss, pwedeng hiramin ang cellphone mo. Siya lang. Salamat. Huwag mong sagutin yan. May mas mahalaga tayong gagawin. Sino ito? Shane, may 5 minuto ka para pumunta sa ospital. Wendy, bakit mo ako tinawag sa ganoong pagmamadali? Shane, talaga kang magaling na aktor. Kung hindi ko alam, iisipin kong tapat kang lalaki. Pero ang mga mansa ng lipstick at ang natitira pang amoy ng pabango ay nagsasabi ng iba. Hindi, ang taunang pagpupulong ay sa makalawa. Gagawin kita ng pabor kung ilalantad kita ngayon. Wendy, huwag kang tumayo lang diyan. Magsalita ka. Anong nangyari kay nanay? Noong umaalis kami ni Ana ng hotel, nasagasaan kami ng kotse. Nasagasaan ka? Malubha ba? Nasaan ang doktor? Anong sinabi niya? May malay pa ba si nanay? Doktor, kamusta siya? Wala na siya sa panganib ang buhay. Pero dahil may sakit siya sa puso, nasa coma pa siya. Kailangan naming obserbahan siya sa ICU kung magigising pa ba siya. Depende sa kanya. Nasa koma siya? Hindi. Kailangan kong makita siya. Kailangan kong tiyakin na okay siya. Hoy, sinabi na niya. Si Ana ay nasa koma at kailangan ng pahinga. Kung papasok ka dyan, lalala lang ang kalagayan niya. Bukod pa, nabanggit ni Ana na malapit na ang taunang pagpupulong. Naimbitahan namin ang mga supplier mula sa buong bansa para pag-usapan ang ating mga kontrata sa hinaharap. Walang maaaring magkamali. Pero nanay, Wala nang pero. Walang malay si Ana ngayon. Bilang taong namamahala, kailangan mong gawin ang mga bagay sa kanyang lugar. At saka, bago nawalan ng malay si Ana, sinabi niya sa akin. Gagawa siya ng mahalagang anunsyo. Sa taunang pagpupulong. si nanay ba ay ilipat ang lahat ng shares ng Zenith Group sa akin? Ang galing! Ang buong pamilya Holt ay mapapasakin. Wendy, salamat. Gagawa ako ng mga paghahanda. Kung may balita tungkol kay nanay, ipaalam mo sa akin agad. Kailangan ko nang umalis. Shane, Maya. Hindi ko kayo kaawaan para sa ginawa ninyo sa akin at kay Ana sa pool. Gagawin kong impyerno ang taunang pagpupulong na ito para sa inyo. Ilalantad ko ang inyong mga kahiya-hiya at masasamang gawa sa harap ng lahat. Sisiraiin ko ang inyong reputasyon ng hindi na maaayos. Wendy? Wendy, nakipag-ayos na ako sa ospital. Nag-hire ako ng pinakamahusay na medical team para bantayan si Tita Ana, 24,007. Kung mayroon kang ibang mga gagawin, maaari mong asikasuhin ang mga iyon. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling magising si Tita Ana. Sige, salamat. Maya, ikaw ang pinakamahusay. Ito ay globally limited edition na bag. Paulit-ulit akong nagmakaawa sa nobyo ko para sa isa. Ngunit, hindi pa rin niya ito binili. Pero noong gusto mo ng isa, agad na pinareserba ni Ginoong Holt sa tagapamahala. Oo, Maya. Si Mr. Holt ay isang gwapo at mayamang lalaki na napakabuti sa iyo. Ang lalaking tulad niya ay mahirap hanapin. Dapat mo siyang bantayan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang putang Wendy na iyon. Wisit siya. Kung hindi dumating si Mr. Holt sa pool, suntukin ko pa siya ng higit at lunurin din ang matandang bruhang iyon. Iyon ang magpapakita sa kanya kung sino ang tunay na madam ng pamilya Holt. Pero sa halip,
Pinakawalan namin sila ng napakadali. Masyadong madali ang pagtakas nila. Hoy, huwag mong sayangin ang iyong lakas sa kanila. Si Mr. Holt, si Maya lang ang mahal. Ang putang Wendy na iyon at ang matandang bruhang iyon ay walang kabuluhan, kundi mga payaso. Kahit anong gawin nila, hindi nila matatalo si Maya. Tama iyan? Kung makita ko ulit ang putang na iyon, pagpupunit-punitin ko siya. Makikita natin kung maglalakas loob siyang nakawin si Mr. Holt kay Maya. Wendy, ikaw na puta. Hindi ka ba natuto sa swimming pool? Pambihira, nagpakita ka sa harap namin. Tingnan mo kung paano ka makipag-usap sa akin. VIP ako dito. Pumapasok at lumalabas ako ayon sa gusto ko. Wala kang karapatang utusan ako. Ganito ba ang trato mo sa mga VIP na customer? Pasensya na, MS Smith. Miss, mangyaring umalis kasama ang iyong kaibigan. Hindi ka welcome dito. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Oo, si Maya ay asawa ni Mr. Holt. Maaari niyang isara ang lugar na ito sa pamamagitan ng isang tawag lang. Ang babaeng iyon ay walang hiyang kabit ni Mr. Holt. Mag-isip, bago ka pumili ng panig. Ikaw ang dapat umalis. Narinig mo ba yun? Pati ang manager ay pumasok na. Tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Miss Smith. Si Miss Smith ay aming top-tier VIP. Magsabi ka pa ng isa at tatawag ako ng security. Umalis ka ngayon. Huwag magmadali. Pumili sila ng mga bag, di ba? Bayaran muna niya. Wala yun. Marami akong pera. Hindi ba ito ang supplementary card ni Shane? Hi, ako ito, Wendy Smith. I-suspend ang supplementary card ni Shane na nagtatapos sa 3,193 ngayon. Wendy, tigilan mo na ang pag-arte. Sino ka ba sa tingin mo para suspendihin ang card ni Shane? Ha ha ha, huwag kang maglokohan. Mukha kang tiwala. Magpustahan tayo. Kung pumasa ang card mo, luluhod ako at hihingi ng tawad. Kung hindi, luluhod ka at hiyain ang sarili mo. Sang-ayon? Sang-ayon, hindi ako natatakot sa'yo. Walang dahilan para hindi gumana ang card ni Shane. Humanda kang lumuhod. Maya, siya na ang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Hindi natin siya pwedeng hayaan na makatakas. Hindi na process ang bayad. Imposible. Hindi na process ang bayad. Anong sira-sirang makina ito? Sira talaga ito. Eto. Subukan mo ang akin. Kukunin ko lahat ng pinili nila. Successful ang bayad. Damn you, Wendy. Nakipagsabuatan ka talaga sa kanila laban sa akin? Ano? Babalik ka na ngayon? Wendy, bakit ka ganyan kasmayab? VIP ka lang dahil sa status ni Shane. Hulihin siya. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ginagawa ko? Ipapahubad kita at itatapon sa labas para makita ng lahat ang tunay mong pagkatao. Tigil! Tigil! Huwag mong subukang saktan siya. Dakpin sila. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Buwitre, dapat alam ko na may lalaki kang kasama. Kaya ka naging mayabang. Akala mo ba lagi kanyang mapoprotektahan? Makinig ka. Hinding-hindi ka patatawarin ni Shane dito. Tapos na kayong dalawa. Ito ay para sa walang hiya mong paratang. Siya ay pamangkin ni Ana. Pumunta siya para tumulong sa pag-aalaga ng ina ko. Hindi lahat ay tulad mong marumi ang isip. Pamangkin? Sinong maniniwala diyan? Tigilan mo na ang pag-arte.
Sa tingin mo ba gusto ka pa rin ni Shane kung malaman niyang tungkol sa iyo at sa lalaking ito? Magbabayad kayo niyan sa huli. Ito ay para sa utang mo sa akin. Ito naman ay para sa ginawa mo kay Ana. Ang kahihiyan mo ang nagdulot ng pagbalik ng sakit sa puso niya. Wala pa rin siyang malay. Wendy, hindi ko ito palalampasin. Ang asawa ko ay hindi rin ito palalampasin. Papatayin kita. Ang asawa mo? Si Shane ba ang ibig mong sabihin? Tawagan ko siya para sa iyo. Kaya mo ba? Wendy, wala kang pag-asa. Mahal na mahal ako ni Shane. Kapag nakita niya ako sa ganitong kalagayan, pupunta siya para ipaghiganti ako. Wendy, bakit biglang tawag? May balita ba mula sa ospital? Shane, habang namimili, biglang may babaeng lumapit sa akin. Ininsulto ako at nagbanta na huhubaran ako sa harap ng lahat. Ipapakita ko sa iyo ang mukha niya. At saka, sinubukan nilang bumili ng mga bag pero hindi nag-proceed ang card at pinilit nila na sira ang makina. Hindi ko na kinaya, kaya nakialam ako at tinuruan siya ng leksyon. Ayos lang mahal. Tama ka kahit ano paman. Pwede akong pumunta at tumulong kung gusto mo. Hindi na kailangan, kaya ko na ito. Tumutok ka na lang sa taunang pagpupulong. Imposible. Imposible ito. Hindi ako gaganyanin ni Shane. Sinabi niya na ako ang pinakamamahal niya at lagi niya akong poprotektahan. Ikaw yan. Ikaw ang nasa likod nito. Nung tinawagan mo si Shane kanina, hindi naman nakaharap sa akin ang kamera. Sira ka, Wendy. Sinusubukan mong maghasik ng gulo sa pagitan natin. Masama ka. Nakakita na ako ng katangahan. Pero hindi ganito kalala. Anong gusto mo? Simple lang. Tuparin mo ang iyong salita. Panaginip lang yan. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ano? Hindi mo ba gustong magmadali kay Shane at ipaghiganti ka niya? Tama siya. Kapag nalaman ni Shane kung paano niya ako pinahiya ngayon, papagbabayarin niya siya ng mahal. Wendy, babayaran mo ito. Sige, dilisaw mo. Maya, Maya, huwag kang magpalinlang sa mga trek ng babaeng iyon. Sadyang naghahasik siya ng gulo para kaawayin mo si Mr. Holt. eksakto Maya. Ikaw ang tunay na Mrs. Holt. Siya ay isang walang hiyang mistress na nagtatago sa dilim. Hindi siya makakalaban sa iyo. Oo. Wala bang taunang pagpupulong bukas? Lahat ng mga kilalang tao ay naroon. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita ang iyong wedding photo kasama si Mr. Holt. Ipahayag sa publiko ang iyong pwesto bilang Mrs. Holt at ilantad si Wendy bilang mistress. Aatras siya pagkatapos. Tama. Sa dami ng tao, tiyak na paninindigan ka ni Mr. Holt. Tama ka. Ipapahiya ko ang babaeng iyon. Sa harap ng lahat, sa meeting. Sino ito? Hindi ko pa siya nakita dati. Ito si Mrs. Holt. Nandito siya para sa pulong. Bilang ginang ng bahay, bihira siyang magpakita. Ganun. Talagang bagay siya sa kanyang katayuan. Ang kanyang aura ay pambihira. Maya, paano kung ang putang iyon ay hindi mangahas? Pumunta sa event na ito? Kung hindi siya dumating, paano natin siya malalantad sa publiko? Darating siya. Ang mga kerida ay mahilig magpakita ng kanilang katayuan sa mga okasyong tulad nito. Maaaring naghahanap pa siya ng susunod niyang lalaki dito. Sino yun? Wow. Kita mo? Nandito na siya. Ang kanyang presensya ay kahanga-hanga. Mas maganda kaysa sa nag-claim na si Mrs. Holt kanina. Hoy, nakita ko ang damit niya sa isang magazine. Ito ay year-end limited edition ng isang foreign designer.
3 lang sa buong mundo. Kahit mayayaman ay hindi makuha iyon. Ang ganda tingnan. Sa kanya. Wendy, ngayong nasa akin na ang litratong ito, tingnan natin kung protektahan ka pa ni Shane. Ginawa niya iyon ng sadya, diba? Ang mga pangit ay laging naghahanap ng gulo. Hindi talaga siya natatakot na gumawa ng eksena dito. Wendy, talagang wala kang hiya. Hindi lang ikaw ay kerida, pero pumupunta ka rin dito nang hayagan kasama ang isang gwapong lalaki. Nakakadiri. May natamaan ba akong mahina? Gusto mo bang saktan ako ulit? Makinig ka. Ito ang teritoryo ng pamilyang Holt, hindi lugar para magdulot ng gulo. Kapag dumating si Shane at makita kang kumakapit sa ibang lalaki, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ang sarili mo. Talaga. Ngayong nabanggit mo, talagang nagusyoso ako. Makita ang reaksyon ni Shane. Dumating na si Ginoong Holt. Dumating na si Mr. Holt. Mahal, nandito ka na, sa wakas. Buti na lang tumawag si Wendy. Kalahating oras ang nakalipas para sabihin na sasamahan niya si nanay sa ospital. Kung hindi, dahil sa init ng ulo niya, magiging sakuna ito. Anong problema, mahal? Sino ang nakagalit mo? Kanina lang. Mr. Holt! Grabe! Ang ginawa kay Maya. Tingnan mo ang pulso niya. Pula na lahat. Hinarap ni Amy ang babaeng iyon at binuhusan siya ng red wine. Ngayon, nagtatago si Amy sa banyo, umiiyak. Sino ang maglalakas loob na guluhin ang babae ko sa teritoryo ko? Siya iyon. Nagdala pa siya ng gwapong lalaki at sinabing, hindi ako karapat-dapat na narito. Nag-away lang kami saglit at sinubukan niya akong saktan. Pinigilan siya ni Willow. Gusto kong makita kung ano siya. Mahal, tingnan mo kung gaano siya kalamig. Alam niyang guilty siya, kaya hindi na siya nagsasalita. Sinabi pa niya dapat mong hiwalayan ako para mapalitan niya ako. Mr. Holt, ang babaeng iyon ay napakabastos. Nakikipag-flirt siya sa gwapong lalaki at iniinsulto si Maya. Oo, Mr. Holt, pinipilit niya si Maya na hiwalayan ka para siya ang pumalit. Huwag mo siyang pakawalan, ganyang klaseng pokpok. Tumahimik ka. Isa pang salita ng paninirang puri at lalabas ka. Walang sinuman. 1. Ang pwedeng manggulo sa teritoryo ko. Mahal, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sina Amy at Willow ay mga kaibigan ko. At sinaktan mo sila para sa babaeng iyon? Nawala na ba ang pagmamahal mo? Nahulog ka na ba sa babaeng iyon? Nakalimutan mo ba kung sino ang nandyan para sa'yo sa lahat ng panahon? Nakalimutan mo ba ang pangako mong mananatiling tapat magpakailanman? Diyos ko! Ang pamilya Holt ay napakahigpit. Noon, ang tatay ni Shane ay pinalayas dahil sa panloloko. At ngayon si Shane ay may kerida rin? Hindi ito totoo. Wendy, ikaw na walang hiyang mistress. Alam mong si Shane ang asawa ko. Pero pinatulan mo pa rin siya. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo ng tamang asal at hiya? Oh, mistress nga siya. Mukha siyang inosente. Pero napaka-immoral pala. Tama, ang mga sumisira ng pamilya ang pinakamakasalanan. Kaya naman sumabog si Mrs. Holt. Sino ba naman ang hindi? Kailangan ilantad ang mga tulad niya. Maya, bakit ka naman sigurado na ako ang mistress at ikaw ang asawa niya? Anong ibig mong sabihin? Legal kaming kasal ni Shane. Pakisama mo akong pagdudahan. Tama na. Tigilan nyo na. Umalis na tayo. Hindi. Ngayon ko na aayusin ang lahat. Tingnan nyo, lahat. Ito ang sertipiko ng kasal namin. Nagpakasal kami noong nakaraang taon.
Ako ang tunay na Mrs. Holt. Mahal, hindi kita sinisisi. Alam kong hindi mo sinasadya. Nabulag ka lang pansamantala. Ng kanyang alindog. Pangako mo lang sa akin na lalayo ka sa kanya. At magkukunwari akong hindi nangyari ang araw na ito. Kilala si Mrs. Holt sa kanyang mapamilit na paraan. Ang Zenith Group ay lubos na umaasa sa kanya ngayon. Hindi ko inakala na siya ay magiging napakamapagparaya. Kung ibang babae, gagawa sana ng eksena. Siya ang may bahay ng pamilya Holt, kaya malamang ayaw na lang niyang makipag-away sa kanya. Tama na. Umalis na tayo. Shane, bitawan mo ako. Hindi ko pa siya naaayos. Pinoprotektahan mo ba siya? Sandali. Shane, wala pa tayong nalilinaw. Bakit ka nagmamadaling umalis? Mr. Holt, dahil iniisip ng mga tao na ako ay kabit. Sabihin mo sa lahat ang totoo. Ako ba? Talaga? Ang reaksyon ni Mr. Holt ay tila hindi tama. May lihim ba tayong hindi alam? Si Miss Smith ay napakatahimik. Pinapaliwanag niya si Mr. Holt. Ibig bang sabihin hindi siya ang mistress? Mahal, anong problema? Bilisan mo at sabihin sa kanila na ako ang asawa mo. Tumahimik ka. Pasensya na, Wendy. Kasalanan ko. Mali ako na hinayaan kang maranasan ito. Wendy, gawa lahat ito niya. Ayaw niya akong iwan mag-isa. At patuloy na gumagawa ng hindi pagkakaintindihan. Nawala ang isip ko at naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Pekeng dokumento ang marriage certificate. Hindi ko siya minahal. Ikaw lang ang mahal ko. Wendy. Alam kong nakagawa ako ng mga hindi mapapatawad na pagkakamali, ngunit talagang pinagsisisihan ko ang mga ito. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako, okay? Shane, kasinungalingan yan. Nagsisinungaling ka. Malinaw na nagmamahalan tayo. Paano mo nasasabi yan? Hindi ito totoo, tama ba? Sabihin mong hindi ito totoo. Tumahimik ka. Maya, tigilan mo na ang pag-arte. Nililinaw ko na ang sarili ko. Hindi kita minahal. Si Wendy ang minahal ko palagi, hindi ikaw. Kung ipagpapatuloy mo ito, mapapahiya ka lang sa sarili mo. Shane, naniniwala ka bang sabihin iyan? Para maging maayos ang lahat. 2 araw ang nakalipas. Si Maya at ang kanyang mga kaibigan hinarang kami ni Ana sa pool ng hotel, itinulak kami at iniinsulto kami. Alam mo ba ito? Fool? Si Ana ay may sakit sa puso. Nag-trigger siya ng relapse. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Ana, kung hindi, ang pagpupulong ngayon ay sana. Ang kanyang libing. Sumpa ka. Nanay ko yan. Paano mo siya sinaktan? Akala mo ba madali akong lokohin? Shane, hindi ko ginawa. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko alam. Nabyenan ko pala siya. Sina Amy at Willow ang nag-set up sa akin. Sinabi nila sa akin na si Wendy ay iyong mistress at nawalan ako ng sentido. Hindi ko intensyon na masaktan ang nanay mo. Sila ang may kasalanan. Maya, ano ang sinasabi mo? Sinabi mo na hindi mo kaya si Wendy? Tinawag si Miss Jensen na matandang bruha at hiniling mong turuan namin sila ng leksyon. Oo, Mr. Holt. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Utos iyon ni Maya. Pinlock lang namin sila. Hindi namin sinaktan ang nanay mo. Mga traidor, ano ba ang pinagsasabi ninyo? Mr. Holt, totoo iyon. May ebidensya ako. Na-record ni Maya lahat sa kanyang phone. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Sinusubukan mong takpan? Imposible. Mr. Holt, narito ang video. Maya, paano mo nagawang tratuhin ng ganito si Wendy at ang nanay ko? Ikaw, masamang babae, papatayin kita. Nabulag ako sa pag-akala na may taong napakasama. Wala kang konsensya. Ininsulto mo pa si Wendy at ang nanay ko. Mayroon bang anumang na hindi mo gagawin? Shane, huwag mo akong saktan. Nagkamali ako. Hindi ko alam na siya ang nanay mo. Sinabi mo sa akin na patay na siya. Manahimik ka. Nangangahas ka pa bang makipagtalo? Kung may mangyari sa nanay ko, babayaran mo. Sa puntong ito, kailangan kong magsinungaling.
Buntis ako. Shane, buntis ako sa anak mo. Seryoso ka? Siyempre. Nagtest ako bago maligo kagabi. Kung nagdududa ka sa akin, pwede tayong pumunta sa ospital at magpa-check ngayon. Mukhang hindi siya. Nagpapanggap. Ang sanggol ko dapat ay ligtas. Pero dahil maraming nakakakita, ito ay sasabog. Kung hindi ko ipapaliwanag kay Wendy, ga. Shane, ako ay mali. Pero nagdadala ako ng tagapagmana mo ngayon. Sasaktan mo ba talaga ang anak natin? Ito ay nangyari lamang dahil kayo ang nag-udyok ng gulo. May tao. Dalhin sila palayo at ipakita sa kanila ang mga kahihinatnan ng masasamang dila. Mr. Holt, hindi ganoon. Umalis kayo! Alam ko nagkamali ako, Mr. Holt. Shane, kaya kampihan mo siya. Kahit na niloko ako ni Shane, hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Hindi ko dapat siya galitin. Kailangan kong makuha ang titulong Mrs. Holt. Wendy, talagang hindi ko alam kung sino ka noon. Alam kong mali ako. Para sa anak ni Shane, pakiusap. Huwag mo itong ipagdamot sa akin. Wendy, kasalanan ko ito. Nawala ang aking isip. Ang sanggol ay walang kasalanan. Pakiusap, patawarin mo siya. Patawarin siya. Masakit ang tiyan ko. Wendy, baliw ka ba? Ano? Naaawa ka? Buntis siya. Walang kasalanan ng sanggol. Paano mo nalaman? Nabuntis talaga siya. Shane, araw-araw tayong magkasama. Normal lang nabuntis ako. Kaya mo bang hayaang itapon ng anak natin? Say na, 7 taon na tayong kasal. Sa panahong ito, ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati na ang pagligtas sa kumpanya mo. Sa kapalit ng aking kalusugan. At sa iyong paningin. Wala akong halaga kaysa sa kanya. Maya, gusto mo, pakasalan si Shane at gawing lehitimo ang anak na dinadala mo. Sige, gagawin ko. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses at hihiwalayan ko agad si Shane at putulin lahat ng ugnayan. Kung hindi ka kailanman makakapag-asawa sa kanya. Kung ibig sabihin nito ay makakapag-asawa ako kay Shane at masiguro ang lehitimong estado ng anak ko, kaya kong tiisin ang kahihiyan na ito. Wendy, huwag kang sobra. Ang hiwalayan ay isang bagay, pero huwag mong gamitin si Maya at ang anak bilang panakot. Ang pagbabanta sa kanya ng ganito ay kahiya-hiya. Talagang wala kang inuurong para protektahan siya. Tatanungin kita, sino ang naging dahilan ng pagbalik ng sakit ng nanay mo at napunta siya sa koma? Siya. Yung kabit na pinoprotektahan mo. Shane, pasensya na. Kung magising ang nanay mo at makita kang nagtatanggol sa taong nagpa-ospital sa kanya, hindi ba masasaktan ang puso niya? Wala kang pakialam doon. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ikaw naman, ginamit mo ang pagmamahal niya para guluhin ang pulong, manakit ng tao, at sinubukan mo pang saktan ang tagapagmana ko. Anong parte diyan ang nagpapatunay na karapat-dapat kang maging asawa ko? Nasisira mo ang ating pamilya. At? Pwede tayong mag-divorce? Pero wala kang makukuhang kahit piso mula sa akin. Pero alang-alang sa ating pinagsamahan, basta humingi ka ng tawad kay Maya. At aminin ang kasalanan mo, magpapakita ako ng awa minsan. At bibigyan kita ng sapat. Para mabuhay ng walang alalahanin. Sana. Niloko mo ako, binaliktad mo ang katotohanan, sinisi mo ako, at gusto mo pa akong humingi ng tawad sa kanya. Wala ka bang hiya? Shane, huwag kang padalos-dalos. Jerry, ano ba? Kailan ka nagkaroon ng karapatan makialam sa relasyon namin ni Wendy? Matagal na kayong may relasyon, hindi ba? Shane, si Wendy ay ang iyong asawang legal at ang manugang na minamahal ni Tita Ana. Pinoprotektahan ko siya mula sa mga bully na katulad mo. Sa utos ni Tita Ana, at matapang kapang siraan kami. Nasaan ang konsensya mo? Huwag mong gamitin si nanay bilang panangga. Maliwanag na binulag ka ni Wendy. Kung hindi ka niya inalok ng isang bagay o nangako, magiging tapat ka ba sa kanya? Alam ko kung ano ang binabalak mo.
Tao! Kalad ka rin palabas ang dalawang walang hiya na ito. Huwag mong hayaang siraan nila ang pangalan ng pamilya ko. At kasuklam-suklam ang lahat. Pasensya na, pero kailangan mong umalis. Huwag hawakan. Dahil lang marumi ang isip mo, hindi ibig sabihin na ganoon na ang buong mundo. Si Jerry ay pinsan mo, at walang anuman sa pagitan namin. Ikaw ang unang nandaya, at ngayon ako pa ang sinisisi mo? Gaano ka ba kawalang hiya? Tigilan mo na ang usapan. Ito ang teritoryo ng pamilya ko. Inuutusan kitang lumabas. Ang dapat umalis ay ikaw. Ako ang nag-host ng pulong na ito bilang chairwoman ng Zenith Group. Wala kang lugar dito. Wendy, baliw ka ba? Alam ng lahat na ang Zenith Group ay pag-aari ng pamilya ko at ang chairwoman ay ang nanay ko. Hindi ka magiging chairwoman dahil sa mga papel na yan. Tigilan mo na ang kahihiyan mo. Oo, Wendy. Kahit natapos na ang kasal mo, hindi ka pwedeng magsinungaling ng ganyan. Ang kumpanya ay kumakatawan sa pamana ng ilang henerasyon ng mga Holt. Hindi ito magiging sa iyo. Huwag kayong tumayo lang diyan. Hindi nyo ba nakikitang nababaliw siya? Ilabas ninyo ang dalawang ito. Kung makita ko sila na babalik dito para manggulo, lahat kayo sasama sa kanila. Huwag kang maglakas loob. Shane, tingnan mong mabuti. Tingnan mo kung peke ito. Ano? Imposible. Bakit ililipat sa iyo ng nanay ko ang lahat ng shares niya? Shane, anong problema? Wendy, ikaw ay isang kasuklam-suklam na manloloko. Sinasamantala mo ang tiwala ng nanay ko. However, para lokohin siya na pumirma, nagpaplano ka na kunin ang mga ari-arian ng pamilya ko, di ba? Ang nanay ko ay tinuring kang parang sarili niyang anak. Ito ang iyong pasasalamat. Nakakahiya ka. Eksakto. Wendy, wala kang puso. Walang ina na iiwan ang sarili niyang anak. Ang Zenith Group ay gawa ng buhay ni Miss Jensen. Bakit naman niya ibibigay sa iyo, imbes na kay Shane? Tiyak na niloko mo siya para pumirma sa mga dokumentong iyon. Tama si Miss Lind. Ang bagay na ito ay talagang kahina-hinala. Si Miss Jensen ay wala pa ring malay at hindi makapagsalita para sa sarili niya. Wendy, gusto mo ang mga ari-arian ng pamilya. Kaya sadyang pinalapit mo si Shane laban kay Miss Jensen. Si Miss Jensen ay nakahiga pa rin sa kama ng ospital. Sino ang nakakaalam kung may kinalaman iyon sa iyo? Ang sweet mo sa labas, pero mabangis sa loob. Wendy, ang katotohanan ay hindi mananatiling nakatago. Sisiyasatin ko kung paano mo niloko ang nanay ko. Pagkatapos, titiyakin kong lubos kang mapapahiya sa buong Jackson. Sana. Ikaw ang lubos na mapapahiya. Ano ba yang kalokohan? Inialay ng nanay ko ang buong buhay niya sa Zenith Group. Hindi niya yon ibibigay sa isang tagalabas. Dahil sigurado ka? Sige, magpustahan tayo. Tungkol saan? Kung mapatunayan mong kusang ibinigay ng nanay ko ang kumpanya sa iyo, tatalikuran ko ang lahat ng paghahabol sa mga ari-arian ng pamilya at aalis sa Jackson ng mag-isa. Pero kung hindi mo kaya, luluhod ka rito sa publiko at hihingi ng tawad sa lahat. Aaminin mo ng malakas na niloko mo ang nanay ko at sinubukang agawin ang aming ari-arian. Pagkatapos, aalis ka sa pamilya at kay Jackson at mawawala sa aming buhay magpakailanman. Shane, malayo pa yan. Dagdag pa riyan. Dapat niyang ibalik ang lahat ng benepisyong nakuha niya mula sa mga Holt. Aalis kang walang dala. Kung tutuusin, niloko mo ang nanay ni Shane. Hindi ka karapat-dapat. Oh, may punto ka. Wendy, kaya mo bang tanggapin ang pustahan? Bakit hindi? Isang huling kondisyon. Luluhod siya sa tabi ng kama upang magbayad sala sa kanyang mga kasalanan. Sige, pumayag ako. Lahat ng narito ay saksi. Tinutupad ko lagi ang aking salita. Kung matalo si Wendy ngayon, walang dapat mamagitan para sa kanya. Ako si Anna Jensen, ang chairwoman ng Zenith Group. Kusang inililipat ko ang lahat ng shares ng kumpanya kay Wendy. Ito ay hindi dahil sa pamimilit o pandaraya. Ito ay desisyon ko lamang pagkatapos ng 6 na buwan na pag-iisip. Wendy, puta ka! Pinagkunan mo lang yung video. Pinlano mo to para kunin ang lahat ng pag-aari ng pamilya ko.
Babaeng walang hiya ka. Shane? Tapos ka na ba? Bitawan mo ako. Wendy, sinungaling ka. Kung talagang binigay ni Mama sa'yo ang kumpanya, bakit wala akong alam? Pinilit at binantaan mo siya para pumayag. Ginawa mo ang lahat para itago. Mahal, okay ka lang? Wendy, napakasama mo. Si Shane lang ang tanging tagapagmana ng pamilya. Mahal na mahal siya ng nanay niya. Paano magkakaroon ng kumpanya ang isang tagalabas? Gumamit ka ng technical na daya para baguhin ang video. Huwag mong isipin na maloloko mo ang lahat. Binago ba ang video? Naitala ng notaryo ang lahat at naroon ang mga abogado. Pwede ko bang pekein yun? Hindi ka sinabihan ng nanay mo dahil matagal na niyang nakita. Wala kang kakayahan at hindi mo pinapahalagahan ang negosyo. Kung sayo ang Zenith, unti-unti itong mababagsak. Paano hahayaan ni Ana na sirain mo ang kanyang pinaghirapan? Kalokohan. Hindi niya ako kailanman tiningnan ng ganyan. Siya ang pinakamamahal sa akin. Oo nga. Pero ikaw, lahat ng ginawa mo, nasaktan siya. Sinungaling ka. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Kung hindi ko ito inayos noon, babagsak na ang Zenith. Ako lang ang tagapagmana ng mga Holt. Sino ka para kunin ang aking ari-arian? Shane, hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ang sarili mo? Wala ka ng pag-asa. Lahat, natalo si Shane sa pusta namin. Ayon sa kasunduan, aalis siya ng wala. Aalis siya sa Jackson. At hindi na babalik. Ito ang teritoryo ng pamilya ko. Ikaw ay isang tagalabas. Sino ka para palayasin ako sa Jackson? Ano pa ang hinihintay ninyong dalawa? Palayasin siya. Bitawan mo ako. Bakit ka nakikinig sa kanya? Ito ang teritoryo ng mga Holt. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Holt. Wala siyang karapatang palayasin ako. Tigil, kayong lahat. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasaktan ang anak ko? Mr. Arthur, nandito ka na sa wakas. Kung dumating ka pa ng mas huli, mas lalo pang binubuli si Shane. Arthur, ako ang fiancé ni Shane at nagdadalang tao ako sa kanya. Si Wendy iyon! Sinubukan niyang lokohin ang lahat gamit ang peking notarized video para iwan si Shane na walang-wala. Sabi pa niya, siya na ang mamana sa lahat ng ari-arian ng mga Holt. Sinubukan siyang kausapin ni Shane pero ayaw niyang makinig. Sinubukan pa niyang palayasin siya. Sobra na. Ikaw walang utang na loob na babae. Paano ka nangahas na magplano para sa mga ari-arian natin? Arthur, anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Tsaka, si Wendy ay nagsasabi ng totoo. Talo si Shane sa taya. Dapat niyang tanggapin ang pagkatalo. Jerry, nangahas ka bang sakta ng iyong tiyuhin? Wala kang respeto. Tandaan mo ang sinasabi ko. Hindi ka magtatagal sa Jackson. Arthur, pagkatapos ng ginawa mo, ilang taon na ang nakalipas. Nawalan ka ng karapatan na utusan ng sino man dito. Tsaka, ang mahalaga lang sa akin ay kung ano ang tama. Hindi ang mga titulo o status. Inosente si Wendy. Hindi mo dapat saktan ng isang tao nang hindi alam ang mga katotohanan. Wendy, anong karapatan mo upang pahirapan ang aking anak na umalis na wala? Hindi ko siya pinilit. Si Shane ang nagpilit sa taya. Lahat ng tao dito ay makakapagpatunay na yung natalo siya. Kailangan niyang tanggapin ang resulta. Tay, hindi ako pumusta sa kanya. Siya ay nagsisinungaling. Kahit may pusta, gumamit siya ng peking ebidensya para lokohin ako. Hindi iyon bilang. Eksakto, Mr. Arthur. Si Wendy ay siguradong nagplano nito mula pa sa simula. Naglagay siya ng bitag para akitin si Shane. Masyado siyang nagtitiwala at walang muwang. Hindi siya katapat niya. Gusto lang niyang gamitin ang pusta bilang dahilan para sakupin ang mga ari-arian ng pamilya. Sabi ng anak ko walang pusta. Ang mga bata ay nagsasabi ng mga bagay na ganyan. Hindi mo seryosohin. Bukod pa rito, si Ana ay nasa ospital at walang malay. Sino ang nakakaalam kung peke ang ebidensya mo? Baka pinilit mo siyang pumirma habang mahina siya. Sa aking pananaw, lahat ng naunang ebidensya ay hindi na bilang. Ang mga ari-arian ng pamilya ay dapat hatiin muli. Hatiin muli. Arthur, wala kang karapatan sa mga usapin ng mga Holt. Noon, nahuli ka ni Ana na nandaraya. Sa kanyang galit, kinuha niya ang iyong mga bahagi at kapangyarihan. Pagkatapos ay pinalayas ka. Hindi ka na naging Holt mula noon. Kalokohan yan. Bata ka pa lang.
Ano ba ang alam mo? Hindi mo alam ang totoo. Hindi ako nandaya mula pa sa simula. Pinagbitinan ako. Si Ana ay nalinlang ng ibang tao. Kaya niya ako pinalayas ng hindi nag-iisip. Pinagbitinan, sabi mo? Noon, binigyan ka ni Ana ng 3 araw para patunayan ang iyong sarili. Bakit hindi ka naglabas ng matibay na ebidensya? Talagang akala mo wala akong patunay? Ito ang kasunduan sa diborsyo namin ni Ana. Ito ay malinaw na nagsasaad na kami ay nagdiborsyo dahil sa espesyal na pangyayari. Pagkatapos ng diborsyo, mayroon pa akong buong kontrol sa lahat ng ari-arian ng pamilya Holt. Walang makakapigil sa akin. Sa kasunduan, ang pirma ni Ana ay makinis at natural. Kahit ang karaniwang mga paghinto niya ay pareho, hindi ito peke. Pero malinaw niyang sinabi sa akin na nahuli niya si Arthur na nanloloko at hinding-hindi niya ito patatawarin. Buti na lang naghanda ako ng maaga at pinakuha ko kay Shane ang pirma ni Ana. Iyon ang nagpatibay nito. Ngayon, hanggat nasa koma si Ana, walang makakapagpahayag na peke ang kasunduang ito. Ano sa palagay mo? Nakakita ka na ba ng mabuti? Wala nang masasabi, tama? Ayon sa kasunduan, ako ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Holt. Bilisan mo at ibigay sa akin ang mga bahagi ng Zenith Group. Ang pahinang may pirma ay naninilaw at may mga palatandaan ng katandaan. Ngunit ang mga pahina ng kasunduan ay mas maputi, na may mas makinis na mga gilid. Malinaw na ang 2 pahinang ito ay hindi mula sa parehong panahon. Kaya, ang kasunduang ito ng diborsyo ay peke. Wendy, gumagawa ka ba ng mga bagay-bagay dahil wala ka ng dahilan? Tigilan mo ang pag-aatubili. Ibigay mo na ang mga bahagi. Huwag mo akong itulak. Arthur, wala kang karapatang pumunta rito. Pagkatapos ka paalisin ni Ana, siya na lang ang nagpalaki kay Shane. Siya ang naging parehong magulang. Hinawakan niya ang kumpanya at pinalaki si Shane hanggang sa siya'y maging adulto. Dahil ayaw niyang masaktan si Shane, hindi na siya nag-asawang muli. At ikaw, lumilitaw ka na may peking kasunduan sa diborsyo para sirain ang gawain ng kanyang buhay. Sinubukan mo pa siyang siraan. Nasaan ang konsensya mo? Paninira ba yon? Sinasabi ko lang ang totoo. Kung talagang mahalaga kay Ana si Shane, ibinigay na sana niya sa kanya ang kumpanya, hindi sa isang tagalabas na tulad mo. Sino ka ba para kontrolin ang mga ari-arian ng mga Holt? Ang totoo. Ang sinasabi mong totoo ay pagnanakaw sa lahat ng itinayo ni Ana. Inubos niya ang kalahati ng kanyang buhay sa pagpapalago ng maliit na studio hanggang maging isang pampublikong kumpanya. Gusto mo lang itong sayangin kasama si Shane. Arthur, akala mo ba nakalimutan ng lahat? Noon, inakawan mo ang pondo ng kumpanya at inilipat ang mga bahagi sa iyong kerida, pinatuyo ang kumpanya. Ngayon, pumaparito ka na nagpapanggap na isang mapagmahal na ama. Ang tanging layunin mo palagi ay ang kayamanan ng pamilya. Ano kung ganoon? Ako ang nararapat na ulo ng pamilya. Ang mga ari-arian ng mga Holt ay dapat may bahagi rin ako. Pinaalis ako ni Ana dahil natatakot siya na kukuha ako ng bahagi nito. Gusto niya lahat para sa sarili niya. At anong nangyari? Nasa koma siya. At ngayon, halos patay na siya. Napunta ako rito para kunin ang akin. Iyan lang ang makatarungan. Sigurado ka bang may mangyayari kay Ana? Siyempre, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng karanasan. Ang mga ari-arian ng mga Holt ay para lang sa akin at sa anak ko. Akala ko ipinagtatanggol niya ang anak niya pagkatapos ng lahat ng kaguluhang iyon para lang pala sa sarili niyang kasakiman, ang makasarili niya. Kung totoo na nagnakaw siya ng pera at may kerida, sa ugali ni Miss Jensen, walang paraan na papayagan siyang pumalit. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kasunduan sa diborsyo, malinaw na nakasulat ang lahat. Mayroon pa itong pirma ni Ana. Paano ito magiging peke? Siya yan. Gusto niya ang lahat ng ari-arian para sa kanya, kaya gumawa siya ng mga kasinungalingan para lituhin ang lahat. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Tama. Wendy, ibigay mo na ang mga shares at umalis ka sa Jackson. Kung hindi, hindi kita pakakabutihin. Ganoon ba? Shane, actually curious ako kung ano sa tingin mo ang magagawa mo. Wendy, yan ang upuan ng pinuno ng pamilya.
Tanging ang nanay ko at ako ang pwedeng umupo diyan. Lumayo ka diyan ngayon din. Naglakas loob ka bang magdulot ng gulo sa teritoryo ng mga Holt? Gusto mo talagang mamatay? Seguridad, itapon ninyo ang babaeng walang modo na ito. Hinahamon ko sino man na subukan. Jerry, alamin mo ang lugar mo. Umalis ka sa daan o haharapin din kita. Hanggat nandito ako, walang makakasakit kay Wendy. Sige, ako ang bahala. Ana, Ana, Wendy? Ana. Wendy, napakasama mo talaga. Nag-isip ka ba talaga ng ganitong mababang taktika? Tiyak na pre-record mo ang video call na iyon. Tinanong ko ang mga doktor sa ospital kahapon. Sabi nila kritikal ang kondisyon ni Ana. Hindi na siya magigising. Kaya paano kanya tatawagan? Iniisip mo ba na tanga kami? Kaya pumunta ka nga sa ospital. Siyempre. Sa ngayon, si Ana ay nakahiga at hindi alam ang kanyang kapalaran. Bilang kanyang dating asawa, hindi ba tungkulin kong bisitahin siya? Pero ikaw, Wendy, umabot ka pa sa pagpeke ng video para lamang makuha ang mga ari-arian ng pamilya Holt. Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan? Nagsisinungaling ka. Pumunta ka lang para tingnan kung gising si Ana. Kung hindi siya, walang maglalantad sa peke mong kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos, maaari kang makipagsabwatan kay Shane at agawin ang mga ari-arian ng pamilya. Kalokohan. Matapos akong paalisin ni Ana, hindi na ako bumalik sa Jackson. Paano mo nalaman ang nangyayari dito? O may nagsabi ba sa iyo para bumalik ka para sa parte? Tay, naatake sa puso si nanay. Na ospital siya at nasa koma. Pwede kang bumalik. Wendy, huwag mong baguhin ang usapan. Bumaba ka dyan sa pwesto agad. Tama. Huwag mong subukan ang iyong swerte. Ikaw na tagalabas. Naglalakas loob ka bang umasam sa ari-arian ng mga Holt? Tingnan mo ang iyong sarili. Karapat-dapat ka ba? Maging matalino ka. Ibigay mo ang mga bahagi. Huwag mo kaming pilitin na gumamit ng puwersa. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hanggat nandito ako, wala sa inyo ang makakakuha ng kahit isang sentimo. Ikaw, mukhang gusto mong mamatay. Wendy, mabuti ang pakikitungo namin sa iyo. Kami ang kumupkop sa iyo noong wala kang mapuntahan. Ngayon naglalakas loob ka na maghimagsik laban sa amin, agawin ang mga ari-arian ng pamilya, at paalisin ako at ang anak ko sa Jackson? Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kumilos ng walang ingat sa teritoryo ng mga Holt. Ako iyon. Ana, kumusta ang pakiramdam mo? Nanay, gising ka na sa wakas. Maniwala ka ba? Nababaliw na si Wendy. Hindi lang niya ako pinipilit na makipag-divorce. Sinusubukan niya akong palayasin sa pamilya na walang-wala. Tingnan mo siya. Nagkakagulo siya dito ngayon at umupo pa sa upuan mo. Sinabi pa niya na kukunin niya ang mga ari-arian ng pamilya natin. Hindi ito tungkol sa divorce. Malinaw na gusto niyang lamunin lahat ng pag-aari natin. Gusto ni Wendy ng divorce. Dahil sa kanya. Nanay, hindi yan. Nanay, huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba. Si Wendy, naghahanap lang siya ng mga dahilan para pagalitan ako. Ayaw niya sa akin at gusto lang niya ng kapangyarihan. Ana, huwag masyadong magalit. Bata pa si Shane. Nawala lang ang ulo niya at nagkamali ng kaunti. Hindi yan malaking bagay. Gayunpaman, si Wendy pinalaki ang mga bagay-bagay at ginamit ito sa kanyang kalamangan. Walang respeto talaga siya. Hindi lang. Sinubukan niyang palayasin si Shane sa pamilya. Nakipag-away pa siya kay Maya kanina. Buntis si Maya kay Shane. Grabe na yan. Ana, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan ni Wendy. Huwag mo siyang hayaan na lokohin ka. Walang utang na loob at traitor siya. Noong panahong iyon, kung hindi mo siya tinulungan, magugutom siya sa lansangan. Ngayon ay naging matapang siya para kalabanin ang ating pamilya. Hindi mo dapat panatilihin ang isang tulad niya sa paligid.
Ano bang karapatan mong saktan ako? Ana, baliw ka ba? Si Wendy dapat ang sinaktan mo. Siya ang pasimuno ng gulo. Hindi ako. Arthur, pinalayas ka 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka na bahagi ng mga Holt. Wala kang karapatang dumalo sa taunang pagpupulong ng mga Holt at lalo kang walang karapatan na makialam sa mga usapin namin. Ana, anong karapatan mong ipahiya ako sa publiko? Kapag nakuha ko na ang pera ng mga Holt, sisiguraduhin kong ikaw at si Wendy na bruha ay magdusa ng walang katulad. Nanay, pakiusap, kumalma ka. Kahit na ano pa man, si tatay ay isa pa ring Holt. Pamilya tayo. Pwede bang hayaan mo na lang? Pamilya? Shane? Nakalimutan mo ba ang ginawa ng tatay mo sa pamilyang ito noon? Tinakasan niya ang pera ng kumpanya at ginastos sa ibang babae. Sinira niya ang pamilyang Holt at hindi man lang lumingon. At ngayon sasabihin mo sa akin na pamilya tayo? Anna, noon, nagkamali ako sa iyo at sa pamilyang ito. Pero maraming taon na ang lumipas. Nagsisi na ako. Araw-araw, iniisip kong umuwi at makabawi sa inyong lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabalik sa pamilya. Hayaan mo akong gampanan ang aking bahagi para sa mga Holt. Pakiusap? Arthur, talagang hindi ka nagbago. Puro ka sinungalingan pa rin. Ana, hindi mo ako naiintindihan. Maling pagkakaintindi? Inaasahan mong maniwala ako sa iyo sa ilang mga paghingi ng tawad lang at isang kwentong nakakaiyak? Ana, totoo ang lahat ng sinabi ko. Sumusumpa ako sa Diyos. Kung may kahit kaunting kasinungalingan, mamatay sana ako ng kakilakilabot. Arthur, ginugol mo ang lahat ng mga taon na ito sa pakikipag-ibigan sa iba't ibang babae at pagkalunod sa utang sa sugal. Isang basura katulad mo. Dapat mabulok na lang sa impyerno. Ana, pakinggan mo muna ako. Walang totoo sa mga ito. Lahat sila ay gawa-gawa lang. Pakinggan mo ako. Wala sa mga ito ang totoo. Lahat sila ay gawa-gawa lang. Gawa-gawa? Ito kaya? Hindi ko inaasahan na si Arthur ay magiging isang dalawang mukhang walang hiya. Ang ganitong hayop ay dapat mabulok. Dapat siyang itapon sa bilangguan at parusahan ng batas. Shane, nakikita mo na ba ngayon? Ang iyong ama ay patuloy na nagsasalita tungkol sa pagsisisi, pero ang totoo, gusto niya ang mga ari-arian ng Holt. At pati ang buhay ko. Tay, ikaw ba ang lalaki sa video na ito? Gusto mo ba talagang patayin si Mama? Hindi ako yon. Ana, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Shane yun. Sabi niya, kapag nagising ka, kukunin mo raw ang kanyang shares. Pinilit niya ako na alisin ang ventilator mo. Siya ang nagpilit sa akin. Tay, paano mo nasabi yan? Anak mo ako, niloko mo ako, na pinaniwala ako na sa atin lang ang mga Holt. Kapag nagkamali, sa akin mo ibabaling ang sisi? Tumahimik ka. Walang hiya. Anna, pasensya na. Hayop ako. Naging sakim ako. Hindi dapat ako nagsugal. Hindi ko dapat hinabol ang assets ng mga Holt. Ana, para sa nakaraan, nakikiusap ako. Pakiusap, may utang akong 3 million. Kung hindi ko mabayaran sa loob ng 3 araw, papatayin nila ako. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako, ngayong minsan lang. Ikaw mismo ang sumugal sa lahat. Karapat dapat kanyan. Sakim ka at hinabol mo pa ang assets ng mga Holt. Wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Siya yun. Niloko ka ng buwisit na ito para pumirma ka sa mga dokumento at pinilit akong gumawa ng pekeng kasunduan sa diborsyo. Pinangako niya sa akin ang 30% pagkatapos niyang makuha. Ang mga shares, kaya ko siya tinulungan. Sinasabi ko ang totoo, hindi kita niloloko. Nagbanta ka na ilantad ang aking paglustay kung hindi ako sumunod. Sinabi mo, kung hindi ko makuha ang pirma ng nanay ko, ilalantad mo lahat sa lupon ng mga direktor at palalayasin ako sa mga Holt.
Ikaw ang sakim na nagdemand ng mas maraming shares. Kasinungalingan iyan. Nagsisinungaling ka. Tumahimik kayong dalawa. Nanay, Nanay, kadigising mo lang. Nagpapagaling pa ang katawan mo. Magpahinga ka muna. Ayos lang ako. Arthur, sinubukan mo akong saktan at nagdulot ng gulo sa taunang pagpupulong. Pinakialaman mo ang kasunduan sa diborsyo. Naghahanap ng sugal at nag-iwan ka ng utang. Lahat ng mga pagkakamaling ito ay hindi mapapatawad. Mga guwardiya, dalahin sina Arthur at ang kasabwat niya. Isuko sila sa pulis. Opo. Ana, hindi mo to magagawa sa akin. Ako ang biolohikal na ama ni Shane. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na mauulit. Shane, ikaw na ang magmakaawa para sa akin. Ama mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Miss Jensen, pasensya na po. Yung nangyari sa pool noong huling beses ay talagang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko intensyong makipag-away kay Wendy. Pakiusap para sa dinadala kong bata. Patawarin mo ako ngayong isang beses. Pwede ba? Magiging mabuti na ako mula ngayon at hindi na ako magdudulot ng problema sa iyo. nanay, alam ni Maya na mali siya. Pakiusap, wag mong ipitin sa kanya. Si Wendy at ako ay ikinasal ng 7 taon, pero halos wala kaming oras na magkasama at naglaho ang lahat. Oo, ako ang unang nandaya, pero hindi si Wendy ganap na walang kasalanan din. Kung handa siya na gumugol ng mas maraming oras sa akin at hindi gaanong maglaan ng lakas sa kanyang karera, hindi tayo magkakaganito. Wendy, alam kong mali ako. Hindi ko dapat pumasok sa pagitan ninyo ni Shane, pero mahal ko talaga si Shane. Noong tayo ay magkasama, siya ay tunay na masaya. Wendy, Miss Jensen, pakiusap, hayaan ninyo kaming magkasama. Sisiguraduhin ko na ligtas ang pagkapanganak ng sanggol. Alagaan ng mabuti si Shane at ipagpatuloy ang pamana ng mga Holt. Miss Jensen, basta't patawarin mo ako, maaari mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Maya, wala kang hiya talaga. Kahit ngayon, ayaw mo pa ring sabihin ang totoo? Mag-aamin ka lang ba kapag ang ebidensya ay nasa harap mo? Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Shane, iniwan mo ang iyong pamilya, pinagkanulo si Wendy, lahat para sa isang babae na puno ng kasinungalingan. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay na kulay ng babaeng ito. Kayo dalawa, sabihin sa lahat kung ano talaga ang nangyayari sa anak ni Maya. Magsalita kayo o sisiguraduhin kong mawawala sa inyo ang lahat? Miss Jensen, hindi buntis si Maya. Nagsisinungaling ka. Miss Jensen, hindi ako nagsisinungaling. Si Maya ay hindi kailanman buntis. Nagpapanggap lang siyang buntis para lokohin ang pamilya Holt na tanggapin siya. Mapapatunayan ko, Miss Jensen, Mr. Holt, 3 taon na akong kasama si Maya. Mahilig siyang makipag-away sa iba't ibang lalaki. Marami na siyang pagpapalaglag at nasira na ang kanyang matris. Sabi ng doktor, hindi na siya maaaring magbuntis. Nagsisinungaling ka. Kayong dalawang pokpok gumagawa kayo ng kwento para siraan ako. Idedemanda ko kayo sa paninirang puri at ipapakulong kayo. Pinabaliktad? May ebidensya ako. Ito ang medical report ni Maya noong nakaraang buwan, noong pumunta siya ng lihim sa isang pribadong ospital para sa check-up. Nakasulat lahat doon. Shane, huwag kang maniwala sa kanya. Pekeng report ito. Binebali nila ito. Gusto lang nilang sirain ang relasyon natin. Maya, wala ka bang kahihiyan? Sinasabi mong peke ang medical report? Ano ito? Maya, talaga bang dadragin mo si Mr. Holt? Kapag nalaman ito, tapos ka na. Ano ngayon? Kailangan ko lang siyang makatalik ng isang beses. Tapos na ang usapan. Kailangan akong tanggapin ng pamilya Holt. Kapag nakapag-asawa na ako, makukuha mo rin ang parte mo. Shane, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pero mahal talaga kita. Ang pekeng pagbubuntis. Pagdrogas sa'yo. Ginawa ko yon dahil ayaw kitang mawala. Patawarin mo ako. Pakiusap. Mahal mo ba talaga ako? Ang hinahabol mo ay ang prestihiyo ng pamilya Holt.
Ako lang ay isang hagdan para makaakyat ka. Maya, noon, bulag yata ako para maakit ng isang masamang babae tulad mo. Hindi! Shane, alam kong isa akong gago. Pwede mo akong saktan, murahin, kahit ano. Pero pakiusap, huwag mo akong palayasin. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako. Pakiusap. Umalis ka, babaeng hamak. Hindi ka man lang makahabol kay Wendy. Baka nawalan ako ng bait para makipag-ugnayan sa iyo. Wendy, pasensya na. Hindi dapat ako naging bulag sa kanya at pinagkanulo ka. Sumusumpa ako mula ngayon, tatalikuran ko na siya ng tuluyan. Babawi ako sa iyo. Wendy, pasensya na. Hindi ako dapat nakialam sa inyong kasal ni Shane. Hindi dapat kita sinaktan. Pakiusap. Maging mas malawak ang pangunawa at patawarin mo ako, okay? Patawarin ka? Maya, ang ginawa mo ay lumampas sa lahat ng hangganan. Wala ni isa sa kanila ang mapapatawad. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo. Sa nangyari? Wendy, kung babagsak ang buhay ko, kasama mo rin ito. Wendy, papatayin kita. Wendy, papatayin kita. Mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Papatayin kita. Wendy, bakit nag-e-enjoy ka? Habang ako'y naghihirap, bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Puta! Pakawalan ka, mayabang ka at gutom sa pera. Wala kang pinigilan para lang makapag-asawa sa Holtz. Masama ka. Nagsimula ng gulo sa pool. Walang pakialam sa buhay ng iba. Nagkalat ka ng chismis, sinira ang kasal ng iba, at sinira ang kanilang reputasyon. Pinilit ba kita gawin ang alinman sa mga iyon? Ikaw mismo ang lumakad diretso sa kapahamakan. Wala kang ibang masisisi. B. Kasinungalingan iyan. Nagsisinungaling ako? Maya, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, wala ka pa ring pagsisisi. Sa halip, inilalagay mo ang sisi, sabihin na tumanggi akong pakawalan ka. Ang walang katuturan. Tigilan mo na ang pagpapanggap na napakabuti mo. Kung hindi ka nag-asawa sa Holtz at nakatanggap ng kanilang suporta, magiging wala ka pa rin. Tumahimik ka! Kung sino si Wendy hindi para sa isang sinungaling na bruhang tulad mo husgahan. Kung hindi mo ako iniligaw sa maling landas, wala sa mga ito ang mangyayari. Sinira mo ang kasal ko at lahat ng meron ako. Pareho kayo, tumahimik. Mga gwardiya. Dalhin siya. I-surrender siya sa pulisya kasama si Arthur. Hayaan ang batas na magpasiya sa kanilang mga krimen. Bitawan mo ako! Miss Smith, Miss Jensen, alam naming mali kami. Sobrang sorry namin. Pinilit kami ni Maya na sa insidente sa tabi ng pool at sisihin si Miss Smith. Kami lang ay mga tau-tauhan ni Maya. Pakiusap, patawarin niyo kami. Miss Jensen, lahat iyon ay gawa ni Maya. Kasalanan niya lahat. Biktima rin kami. Wala kaming choice. Pakiusap, patawarin niyo kami sa pagkakataong ito. Wendy, iiwan ko sa iyo ang tatlong ito. Pinagawa ko na ang mga abogado na mag-draft ng mga dokumento. Lahat ng assets ng pamilya Holt ay nailipat na sa pangalan mo. Simula ngayon, si Wendy na ang bagong pinuno ng Zenith Group. Mula ngayon, si Wendy ang magdedesisyon para sa Zenith Group. Nanay, tama ka. Napatunayan na ni Wendy ang sarili niya. Pinagkakatiwalaan ko siya sa kumpanya. Wendy, mula ngayon, ikaw ang magpapasya sa pamilya Holt. Shane, dapat mong tingnan ang kasunduan natin sa diborsyo. Simula sa sandaling ito, hindi na ako bahagi ng pamilya Holt. Ako si Wendy Smith. Si Miss Jensen ang pinakamalapit kong pamilya. Hindi na ako ang asawa mo. Kayo dalawa ay naging kasabwat. Kahit na sinasabi nyo na pinilit kayo ni Maya, pinili nyo siyang tulungan ng paulit-ulit. Kailangan nyong sumagot sa batas. Dalhin nyo sila. Hindi. Miss Smith, pasensya na. Hindi ko sinadyang magbingi-bingihan sa tabi ng pool. Masyado akong natakot. Miss Smith, alang-alang sa pamilya ko, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Magiging tapat na ako mula ngayon.
At hindi na magkakamali pa. Kahit na hindi ka kumilos, pinili mong huwag tumulong. Pinayagan mo ang kasamaan. Hindi kita isusumbong sa autoridad, ngunit sa Zenith Group wala nang lugar para sa tulad mo. Mula sa sandaling ito, pinaalis ka na sa Zenith Group. Tita Ana, Ana, Nanay, Ana. Ana, kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang dibdib mo? Kukuha ako ng doktor. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Ana, pasensya na. Marami kang pinagdaanan dahil sa akin. Desidido na ako. Kapag gumaling ka na, hihiwalayan ko si Shane. At ibabalik sa'yo ang kumpanya. Baliw na bata. Ano itong kalokohan? Ang pamilya Holt ang nagkasala sa'yo. Wala kang kasalanan. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang pagbibigay sa'yo ng ari-arian ng pamilya Holt ay isang desisyong pinag-isipan ng mabuti at kusang loob kong ginawa. Nanay, salamat sa pagtitiwala mo sa akin, sa pagiging napakaunawa mo. Palagi kang nagtatanim ng mga bagay sa sarili mo. Lagi mong sinisikap na pasanin ang lahat ng mag-isa. Kahit ano paman, itinuturing ka pa rin kitang parang sarili kong anak. Ang pamilya Holt ay palaging magiging tahanan mo. Salamat, Ana. Mahaba ang araw na ito. Tiyak gutom ka na. Kukuha ako ng pagkain para sa'yo. Bakit pamilyar ang taong iyon? Shane, nanay, sa wakas makakapunta na ako para makita ka. Alam mo ba kung gaano ako nagsisisi sa lahat? Pwede mo ba akong patawarin? Pakiusap? kung talagang naintindihan mo ang iyong pagkakamali, hindi ka sana pumasok ng palihim na ganito. Diretsuhin mo na. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Nanay, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nagdamit ako ng ganito. Dahil kay Wendy. Siya at si Jerry ay pumigil sa akin na pumunta para makita ka. Nanay, wala ako rito para makipag-away tungkol sa mana. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kami ni Wendy ay nagdiborsyo. Ibinigay mo lahat ng mana sa kanya. Paano kung mag-asawa siya ng iba sa hinaharap? Ano ang mangyayari sa pamilya Holt natin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nanay, sa bandang huli, ako ang iyong biolohikal na anak. Oo, naging gago ako dati. Nagkamali ako. Pero ako ay minanipula ni Maya. Nanay, ibalik mo ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ilipat lahat ng ari-arian sa akin. Pangako ko, magiging mabuting anak na ako mula ngayon. Hindi mangyayari. Hindi ko babaguhin ang isip ko. Si Wendy ang aking kahalili. Ang kailangan ng pamilya Holt ay isang taong may kakayahan at responsable. Hindi isang tao na ang pakialam lang ay kita. Nanay, si Wendy ay isang tagalabas. Bakit siya makakakuha ng ari-arian ng pamilya Holt? Kahit ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Si Wendy ay may kakayahan, responsible, at marunong magpasalamat. Siya ay tapat sa kanyang mga magulang at kapareha. Pero ikaw, ang nakikita mo lang ay kita. Wala kang konsensya. Tinadaya mo ang mga nasa paligid mo, isinisi mo sa iba kapag may mali. Shane, talagang binigo mo ako. Nanay, pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang. Natatakot kang mawala ang lahat at nauwi sa wala. Ana, Tita Anna, Dalhin mo siya palayo. Huwag mo na akong hayaang makita siya. Nanay, hindi ako aalis. Magbabago ako, isinusumpa ko. Nanay. Nanay, Ana. Wendy? Sapat na ito. Ana. May sasabihin ako sa iyo.
Nasa loob si Shane ngayon. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Hindi na kailangan. Wala nang iba pang pag-uusapan sa pagitan natin. Tapos na tayo. Wendy. Si Jerry ay mabuting bata. Siya ay matatag at mapagkakatiwalaan. Kung sa tingin mo ay mabait din siya, kilalanin mo siya ng mas mabuti. Huwag kang ma-pressure. Kung hindi mo naman iyon nararamdaman, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Naintindihan ko, Ana. Gugugol ako ng mas maraming oras kay Jerry. Alagaan mo ang iyong sarili habang ikaw ay nasa ibang bansa para sa paggamot kapag natapos ko na ang mga gawain sa kumpanya. Pupunta ako dyan para makita ka. Sige, hihintayin kita. Wendy, iiwan ko sa iyo ang kumpanya. Mag-relax ka lang. Walang trabaho na katumbas ng iyong kalusugan. Naiintindihan ko, Ana.